Alice Go, sino ka ba talaga? Alice, binastos mo at binalahura mo. September 6, 2024, na kung saan tayo ginising ng isang balita ng ang dating mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo ay nadakip sa Indonesia. Samot-sali mga balita at to the point na naging trending pa ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas na para bagang fan meet ang nangyari. At ultimong itong ating mga ahensya ng gobyerno na siyang nanguna sa pagdakip dito sa tinuturing na pugante ng ating mga senador, hindi naging maganda, no? Ang kanilang komento doon sa mga public official na para bagang ginawang sanchay, no? Na bumisita sa ating bansa. Marami ka litrato, naka-peace sign ka pa and all smiles kasama ang mga tauhan ng NBI at mga BI at tiga Bureau of Immigration. Nakakadismaya to at napaka-unprofessional. Bigyan niyo naman ng dignidad ang inyong mga trabaho. At ngayon, Monday, no, unang araw na kung saan humarap si Alice Guo sa amot-saring mga masasakit na mga komento, no, ang ating narinig sa ating mga senador. Go-whopping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa pekeng birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag-aral, sa Grace Christian High School, na parehong eskwelahan na pinuntahan ko. Alam namin na meron kang kapatid na si Wesley Guo at si Seaman Guo na itinakwil mo nung una. At alam rin namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamay-ari mo sa Baufulan. At alam namin, konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay nasa posisyon. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Guo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Guo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sinong i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Ang sakit sa bangs. Diba, imaginein mo, no, na itong mga ating senador ay ganun na lamang ang kanilang pagpupulsige, no, na maprotektahan ang ating bansa laban sa mga ganitong klase ng mga tao na nagbabalak ng anumang pananakop, no, sa ating bansa. Kaya naman mula sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo, no, tulad nito. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayangan tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan naman niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noong pa man, Madam Chair, at total nabanggit naman sa previous hearing, yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa sa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration sa local registrar's office ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair, 1,200 sa Davao del Sur lamang yan. Yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year, since 2000, sila po ay nakakahuli ng mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. Since Jesus,
For decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ng lalawak na time, baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Hindi natin alam, no, na may mga sindikato sa loob ng DFA, no, na senior shortcut ang pagguha ng pasaporte. At ganun na rin, no, sa PSA. Ikaw, ano ang iyong komento? Comment mo naman. Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino.